Nakita niyo kung gaano gumanda ang imbestigasyon sa Senado? Unti-unti lumalabas na, 'di ba? Nagsimula sa kontraktor, napunta sa DPWH. Let me remind you, that is an executive department, DPWH. Napunta ngayon sa mga congressman. Lumilinaw na. Kaya hindi ko maintindihan kung kailang lumilinaw saka pinalitan si Chis Escudero na alam naman natin ang kasunod niyan, ang target talaga niyan, papalitan si Marcoleta. Kung talagang kayo ay para sa gobyerno, para mahabol ang mga loko-loko, hindi nyo dapat ginawa yan. But mamaya i-discuss po natin yan. Pero malaki po ang matutulong ng Diskaya sa ngayon. So doon muna tayo mag-focus. Ano ba? Okay? Doon sa mga nanood ng Senate hearing. Ang ganda, di ba? Huwag po nating babuyin ng kung ano-ano. Anong pinaka-importante na ituro na yung mga dapat maituro? And let's focus on that. Ngayon, humihingi sila ng protection. They will be the state witness. Ano ang sagot ni Boying? Ano ang sagot ng Malacanang? Ito po. Gusto nyo malaman kung ano ang plano ni Bongbong Marcos? Gusto nyo malaman kung ano ang end goal ni Marcos? Ito. Bibigyan ko po kayo kung ano ang plano at end goal niya with evidence. Ano ang sagot ng Malacanang patungkol doon sa magiging state witness? Ang Diskaya, protektahan nila. Ito po ang sagot ng Malacanang. Kailangan naman po talaga mabigyan ang mga witnesses na talaga may kinalaman na sa mga facts or data about this. Kailangan po talaga ng proteksyon at hindi naman po yan ipagkakait ng pamahalaan. Ayan. So, agree tayo doon. According to Claire, poproteksyonan siya ng Malacanang. Poproteksyonan siya ng gobyerno dahil hindi ikakaila yun dahil yun naman ay karapatan. So, dapat yun. So, we agree on that. Anong plano ni Bongbong? Pero sana nga po, ang gusto natin madinig sa lahat ay yung mga kailan, yung kabuuang kwento. Yan, eto na. Ang gusto nating madinig sa lahat ay ano? Kailan? Alam naman natin, anong ibig sabihin ni Claire dyan sa kailan na yan? Tuloy. Yung kabuuang kwento. Yung kabuuang kwento. Kailan? Ano ang kabuuang kwento? Baka kasi nagiging selective lang sila. Ayan, sinasabi ko. Baka kasi nagiging selective lang sila. Oy, mga Diskaya, baka ibig sabihin, baka namimili kayo ng ituturo. Kailangan malaman ng taong bayan kailan nagsimula yan. Napaka-importante nung kailan. Sa panahon ba ng 2016? Nung panahon ni Duterte? Yung kabuuang kwento. Kailan ka nagka-connection sa DPWH? Panahon ba ng Duterte? At wala tayo nakikitang kailan nag-start. Iyon, inulit pa. Kailan? At wala tayo nakikita kung kailan nag-start. Sige, idiin mo na. Diretsuhin mo na, Claire. Yan ang plano ni Bongbong Marcos. Kaya kumakalat tong video na to. Diba? Ano pa ang plano ni Bongbong Marcos? Duterte na naman. Pambihira. Hindi, ako gusto ko malaman kung anong mga komentaryo nyo dyan. Lagay nyo dyan. Tama ba na habang nag-iimbestiga tayo sa gitna ng tagumpay natin ngayon, maliit man siya, may tagumpay tayo dahil naituro na ang mga magnanakaw. Saan nakafocus ang Malacanang? Kay Duterte. Hindi ko sinasabing gawing hero si Diskaya. Pero imbis na hinahabol nyo, gumagawa kayong paraan para masolusyonan tong flood control. Duterte na naman. Kaya nabababoy eh. Ang bababoy ninyo.
Nabababo yung investigasyon eh. Nakita nyo yung comparison ng investigasyon sa Senado at sa Kamara? Sa Kamara wala kang mahitang patutunguhan eh. Baka nga pag nakinig ka sa kanila, mga santos antita ang mga congressman. Dito meron pinatunguhan yung ebidensya, may pinatunguhan yung investigasyon. Masusolusyonan natin yung problema natin sa baha. Nakakulong na yung tao eh. Kahit ba ikulong mo si Sara, Claire, sa tingin mo mahihinto? Ikulong mo si Baste, ikulong mo na lahat ng Duterte, mahihinto yung problema sa baha? Hindi. Wala pong problema ang baha ang Davao. Huwag mong babuyin, Claire. Huwag niyong babuyin, Marcos, yung investigasyong ginawa ng Senado. Kumbira kayo. Pag-usap dito, ito lang bang mga taong to, starting, well, admittedly, Ayan, inunit pa niya. Starting, paulit-ulit siya. Pangatlo niya na yan. Kailan? Kailan nagsimula? Starting when? Hindi niya sinabi kung kailan. sinabi nila, 2016 sila nag-start. Okay, tam. Dito pa lang kitang-kita nyo kababuyan nitong mga to. Tingnan nyo kung paano binababoy yung bansa natin. Paano binababoy ang investigasyon. Here we go again. 2016. Kayo ba talaga gusto nyong solusyonan yung problema ng pagnanakaw sa bansa? Gusto nyo bang mawala ang baha sa bansa? Gusto nyo bang masolusyonan ang malawakang problema? O gusto nyo lang talaga matiklop ang Duterte? Kasi ito hindi po natin pinatagto. Sinasabi ko kung nagkaroon ng kasalanan ng Duterte, okay lang yan. Sige, kasuhan ninyo. Gusto nyo, ipakulong nyo. Total, nakakulong na. Diba? Patas po tayo. But for the meantime, yung problema natin baha ngayon eh. Hindi ba pwedeng solusyonan muna natin yung problema natin ngayon? Huwag nyo munang babuyin. Hindi ba pwedeng yung mga nangungurap ngayon, gawan nyo muna ng paraan paano mananagot sa batas? Huwag nyo munang babuyin. Kabababoy na itong mga to. Sa flood control projects. Ito yung during the hearing sa Senado. So, ito bang mga binanggit nila from the time ng 2016? Yes. Ito si Claire. Oh. Anong nangyari sa'yo, Claire? Nailagay ka lang sa posisyon, kinain ka na ng success. I really don't call success. My friends know me. My real friends know me. Hindi po ako nagkakaila sa inyo. Yung people close to me, I don't envy this kind of people. Baka sabihin nyo na hindi. Hindi ko matawag na success eh. Pero siguro, sa paningin ng mundo, kung anong narating niya, is a success. Kinain yung utak nito na, hindi naman ganito to. Critic pa nga to minsan ni Marcos eh. Ngayon, biglang galit na galit sa Duterte. Kinain na to ng ano. But anyway, yan siya. That's her character. What can we do? O ngayon lang? Meron bang naprotektahan? O selective lang? So, kailangan natin ng kabuuang kwento rin. At makakatulong po ito. Ito mga nabanggit po na mga diskaya ay makakatulong. Pero mas gusto po natin ay kompleto. Para kung sino man lahat ang maaaring involved, maisama. Yan. Ito, ang gusto niyan, maisama lahat. So, ibig mong sabihin, pag hindi idiniin ng diskaya ang Duterte, hindi po protektahan ng Malacanang. Diba? Yan ang sagot dyan eh. Yan ang tanong dyan. Ibig sabihin, yung pagiging state weakness nila, hindi nyo ipagkakaloob yung protection program ng gobyerno kung hindi ituturo ang Duterte. So, ano to, blackmail? Hindi, nagtatanong lang tayo. What if hindi talaga involved ang Duterte? Hindi nyo ipagkakaloob? Kasi, sinabi nyo, dapat ipagkaloob yan. That is a matter of right. I-set aside natin yung politika. If it will not serve your purpose, yung karapatan ng tao hindi nyo ibibigay.
Ganun ba? So, pinapipili nyo ang Diskaya, mamatay kayo o ituturo nyo ang Duterte. It is as simple as that. Kasi kung hindi nila tinuro ang Duterte at hindi nyo po proteksyonan, it is as if pinapili nyo sila. Mamatay na lang kayo dyan. Ganyan po katindi ang statement ni Claire na yan. And that's, of course, as the spokesperson ng Malacanang, yan na po yan. Di ba? Paano tayo maayos? Lahat sa inyo may kondisyon. Ito kaya sinasabi ko sa inyo, itong video na to kalat to, ito, nabanggit sa atin harap-harapan ni Claire sa media. Everything na sasabihin ng Diskaya dapat ko-connect sa Duterte. Ito yung obvious pa. Papaano na kaya yung hindi obvious? Paano nila ginigipit? Halimbawa, ang senador, ang congressman, ang ahensya, ang secretary, at kung sino-sino pa, vlogger, trolls, if hindi nyo kayang idiin ng Duterte, malilintikan kayo. Wala kayo mahihita sa amin. Hindi ganon. Hindi po ganyan ng gobyerno. Let me remind you, kahit kaaway nyo, pag karapatan ng isang tao, ibigay ninyo yung karapatan. Huwag po nating lagpasan ng due process. Because I believe, ito kaya defensive ng ganito ang Malacanang. Kasi dawit sila dito. Let's remember this. Bukod doon sa mga anomalya ng flood control, ghost project, dawit si Bongbong Marcos. Bakit? Dahil ang pinaka-pinagmulan ng problema ay yung insertion. Halimbawa, ang budget lang ng DPWH, this is just an example, is 800 million. Ginawang 1.2 billion. Yun yung pinagdiskusyonan nila yung 800 million. Naging 1.2 million. It's just an example. Hindi po exact figures. Illegal yun. Krimen po yun. Ando ng problema sa insertions. Bukod pa dyan sa mga ghost projects, bukod pa dyan sa mga komisyon-komisyon, bukod dyan sa pangangurak pa nila. Ang problema talaga nasa insertion. Kaya wag kayo nag-i-insert. Wag niyong pinapasok kung hindi inyo. Lagi niyong tatandaan yan. Kung hindi sa'yo, wag mong pasukin. Wag mong i-insert. Nag-insert. Si Bongbong Marcos pinirmahan. Claire, alam mo yan, abogado ka. So whether nangurap si Bongbong Marcos or hindi, pinirmahan ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Hindi po issue dito kasi dinadawit nila kay yung 2016 Kahit ba nangyari sa term ni PRRD, posible. Halimbawa lang, for example, for discussion purposes, hindi naman niya alam yung ginagawa ng tao. Pero dito, whether alam ni Bongbong Marcos or hindi, ang problema yung insertion. Pinayagan mong pasukin Marcos. Pinayagan mong i-insert. Bakit mo pina-insert? Ito, wag po ma-offend Hindi po tayo nang bababoy dito. Para makita nyo yung impact. I don't condone this kind of situation. Pero para makita nyo kung gaano yan. Marcos, kung merong bakla i-insert sa puwet mo, papayag ka ba? Di ba hindi? Sorry, ano lang to, example lang. Para makita nyo yung impact. Bakit hindi mo papayagan yun? Pinayagan mo, nagpa-insert ka Pinirmahan mo. Anong klase kang presidente? Naintindihan? So whether nangurap, nagnakaw, o kasabwat si Marcos or hindi, damay siya. Kaya naghahanap ng maituturo ito si Claire. Naghahanap sila ng maituturo. Teka muna, ginawa din ng Duterte. Hindi po. Wala po dun sa korupsyon. Sa ilalim ang naging problema lang.
Ulitin ko, ilang beses ko nang sinabi para pumasok sa utak ng mga abogado na nagmumukha kayong bobo dahil meron kayong kinakampihan. Ang problema nasa insertion. Naiintindihan na pinayagan ni Bongbong Marcos. Intendes? So poproteksyonan mo kahit hindi ituturo ang Duterte? O yan ang tanong sa Malacanang. Tanong natin kay Boying, poproteksyonan ba? Ito ang sagot ni Boying Rimulya. Discayas must return money before seeking immunity. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Rimulya rito, kung hindi lang sila mademanda or hindi nila poproteksyonan kung hindi isosoli ang pera. At hindi nila papayagan maging state witness. Pero kasi parang lumalabas na ganun ang ibig sabihin ni Boying. Pero miski na hindi ganun, can we just focus on protecting them para magtuloy-tuloy po ang investigasyon? Huwag na muna yung mabalik ang pera. Kasi sa totoo lang, malabo na talaga yan. Kahit naman yung state tax ni Bongbong Marcos, nabayaran ba? Hello? Anong sabi ng Supreme Court? Supreme Court, kataas-taasan. Final and executory. Nabalik ba yung state tax? Okay. Wala na. Kung mapatunayan, ang Tambaluslos at si Saldico talagang nangulimbat patungkol dito, sa tingin nyo, reality lang tayo, mababalik? Mababalik yung pera? Ibabalik sa atin ni Tamba yun, tsaka ni Saldi? Hindi sila ganun kagago. Kung totoo wala na yan sa Pilipinas. Nasa offshore account na yan. Wag nga, Boying, hindi ka bobo. Ang tanong dito, parang ayaw nyo silang protektahan. Saka na muna natin pag-usapan. Kung hindi to patungkol sa protection, sa immunity lang. Saka na muna natin pag-usapan kasi hindi talaga na yan mangyayari. Yung ill-gotten wealth ba ng mga Marcos na ibalik? Di ba may kaso yan? Naibalik ba? I don't believe ganyan kakabobo, Boying. So wag na muna nating intindihin. Hindi ko sinasabing dapat nilang ibalik. Wag nilang dapat ibalik. Hindi po. For now, let's stop the bleeding. Kumbaga't may dinala sa inyong pasyente. Di ba? Saka mo nakasuhan or ano. Just stop the bleeding. Pagalingin nyo muna. Ganun yun. Eto, nauubos ang pera ng taong bayan dahil dyan sa flood control. At dapat may mga managot na mambabatas, na mga politiko, na mga ahensya. Doon muna tayo mag-focus. Palabas nyo muna yung mga ebidensya, yung mga maituturo, ilabas muna. Saka na yung demanda, protect them muna. Saka nyo na problemahin yung mga demanda. Doon lang tayo sa katotohanan. Kasi ang ganda nang nangyari. Bakit kayo napunta sa ganyan? Ito ulitin ko, hindi ko sila pinagtatanggol. I really hope makulong din sila. Pero wag muna tayo pumunta dyan. Magagamit pa eh. Okay? So doon muna tayo. Sino bang gusto nyo makulong? Tanong ko kayo mga manonood. Sinong gusto nyo makulong? Yung mas hindi ko sinasabing sila lang. Yung mas gusto nyong makulong. Ang mga diskaya o yung mga congressman na nangurap. Sige nga, kahit electric chair nyo ang diskaya, ang problema natin sa korupsyon hindi mawawala kung hindi makukulong. Kung hindi mapapatalsik ang mga magnanakaw na politiko. Doon muna tayo mag-focus. Tingnan nyo po ito. Tingnan naman natin ang reaction. Itong reaction ni Vico Soto. Pakinggan po natin.
Pinunahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang anyay ilan sa hindi magkakatugmang pahayag ng mag-asawang Curly at Sara Descaya sa pagdinig ng Senado kanina hinggil sa issue ng maanumalyang flood control projects. Sa isang post, sinabi ni Mayor Vico na napansin niya ang ilang inconsistency sa pahayag ni Curly Descaya kung saan sinabi nito na 2 to 3% lamang umano ng contract cost ang kinikita nila sa kada proyekto at maswerte anya kung kumita sila ng 5%, habang lugi pa umano sila sa ibang proyekto. Ni Mayor Vico, taliwas ito sa naging statement na mag-asawang Descaya sa isang interview. Vico Soto, I know, alam mo itong sasabihin ko. Let the main thing be the main thing. Focus muna tayo. Alam mo, okay to si Vico Soto sa totoo lang. Ako naniniwala ako that he will be our next great leader. Hindi ko alam kung magiging presidente ito sa mga susunod na mga taon. But one thing for sure, matino to si Vico Soto. Hindi to corrupt, may paninindigan. As far as I know, may takot to sa Diyos. I know that. Maganda tong maging leader ng Pilipinas. He will be a good leader. But Vico Soto, let me say this, huwag kang magpagamit sa mga politiko. And at the same time, huwag kang mag-react because of your galit, because of politics. Hayaan na muna natin kung nagsisinungaling ang Diskaya or hindi. Kasi according to him, nagsisinungaling sila dahil 2 to 3% lang ang kanilang kinikita. Maswerte na kung maging 5% at lugi pa. Hindi po yan ang main thing. Dapat Vico Soto ang nakita mo, nagsalita sila na pwede nating magamit. Doon ka muna mag-focus. Alam ko, you are way, way, way beyond Claire Castro pagdating sa pag-iisip. I know you are way, way beyond Bongbong Marcos. Kasi nababahiran yung investigasyon dahil dun sa galit ninyo sa mga rivals nyo in politics. Can you just focus first on the main thing? At wag kang ma-distract. Because that is distraction. Baka mamaya, hindi mo alam, ginagamit ng demonyo yan, yung distraction na yan, to tempt you, yung mamuo yung galit mo dyan sa mga politiko. It doesn't mean na mali ang Diskaya, hindi natin pwedeng gamitin. At hindi ibig sabihin, galit ka sa kanila, you will focus on the minor things. Tumaas ka ng antas, balik ka dun sa estado mo. Hindi mo ka-level sila Claire, si Bongbong Marcos, si Tambi, si Trillanes, ang mga komunista. Hindi mo sila ka-level. Remember that, Vico Soto. Ang laki ng potential mo eh. May karakter ka. May karakter ka. Huwag kang gumaya sa kanila. Nasira yung kanilang diskarte. Nasira yung kanilang dapat obligasyon at responsibilidad sa nakakadami dahil nag-focus sila dun sa kalaban nila sa politiko. Huwag po. Huwag kang gumaya sa kanila. Balik ka dun sa level mo. By doing this, bumababa ka sa level nila Trillanes. Distracted sa lakas ng kalaban. Ang laki ng layo mo sa mga Diskaya. Alam naman ng mga tao yan eh. Vico Soto, the more na idiin mo ang Diskaya, the more pumapakit ng imahe mo. Alam ng tao matino ka. Sabi nga, love your enemy. Hindi ko sinasabing konsintihin sila. Pero huwag kang ma-focus dun sa pagdiin sa kanila. Doon sa problema sa baha tayo mapunta.
Yung pangmalawakan, hindi lang ng Pasig. Yung pangwalawakan sa buong Pilipinas. Kaya nga sabi ko kahit may kasalanan ng Diskaya, huwag muna nating i-focus yun. Solusyonan muna natin yung problema ng buong Pilipinas, saka natin idiin ang Diskaya. Hindi po natin siya nililigtas dito. You are better than that, Vico Soto. You are better than them. Hindi mo na kailangan idiin ang Diskaya. Mahal ka ng taga-Pasig, gusto ka ng mga tao, kaya lang yung pagmamahal sa iyo ng tao lalong bumababa, hindi naman lalo, bumababa dahil nakikita nila yung focus mo nasa Diskaya. Be very careful. Huwag mong bigyan ng space ang Diablo. Ha? Alam ko matino to, matino to si Vico Soto. Ang laki lang kasi ng problema ng bansang Pilipinas. So, kailangan lumabas ka doon sa sitwasyon para makita mo yung kabuuan. Hindi lang ng Pasig, kundi buong Pilipinas. At hindi lang buong Pilipinas, yung effect nito sa mga kababayan nating OFW, yung mga nasa labas ng bansa. Kung saan sinabi nila na nasa 11 digits na umano ang kanilang pera. Paliwanag ng alkalde, nangangahulugan nito na nasa at least 10 billion pesos na ang pera ng mga Diskaya. Pino na rin ng opisyal ang tila pagpapahiwatig ng mag-asawang Diskaya na maging state witness upang hindi umano sila makulong. Sa huling sinabi ni Mayor Vico na hindi dapat na magpadala ang taong bayan at Senado sa kwento ng mag-asawa at maging mapanuri at magbantay laban sa sinumang nagsisinungaling. Yan ang sasabi ko kung hindi natin papayagan maging state witness at pinatay itong Diskaya, marami pang ituturo yan. Magaling kang politiko, alam kong alam mo. Marami pang ituturo yan. At yung mga hindi pa na ituturo, posibleng patayin na yan. Gets? So, doon muna tayo. Kasi alam ko mayroong involved pa na tao na hindi pa niya nababanggit. Malaki. Bigger than Tambi. Alam nyo kung sino yung sinasabi ko? Sige, lagay nyo dyan sa comment section. Ilalabas pa yun eh. Huwag kang paggamit. Alam kong alam mo yun. Diba? Doon muna tayo. Okay? Ito po, pag-usapan natin, Diskaya, papatayin. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Ayan. Maliwanag po as of now, bago pihitin ng utak itong mga Diskaya, ang dawit po ay congressman, DPWH at ibang ahensya. Wala pong sinasabing Senado. Wala pong Duterte. That is very clear from now. Hindi natin alam kung magkakaroon ng patayan. Ako, delikado. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Eto, humihingi siya. Okay. Gusto nila ng proteksyon. Okay? Kasi gusto nila maging state witness. Ito po ay una nakaasa kay Marcoleta at kay Bongbong Marcos. Alam naman natin si Marcoleta papalitan yan dahil napalitan na po ang Senate President. And that is 100% papalitan yan si Marcoleta. Bagamat, sabi nga, etong si Marcoleta ay di umano lalaking kausap, kaya lang, pag nawala na siya sa power dyan sa Blue Ribbon Committee, mababawasan ang kanyang kapangyarihan. Baka hindi niya na maprotektahan ng Diskaya. Kaya ito nakaasa. Bongbong Marcos. Ulitin ko, yung presidente nyong si BBM, pag namatay ang Diskaya, kasalanan mo.
Ikaw ang president, protektohan mo yan. Hindi ko sinasabing walang kasalanan ng Diskaya. Okay? May kasalanan po ang Diskaya. Umabuso rin sila. Pero for the sake of the Filipino people, we need Diskaya. Kasi tinuturo niya na ang mga tarantado. Hindi po mura yan. Ibig sabihin lang niya, tinuturo niya na ang mga loko-loko, ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw. Kaya nasa kamay mo na, Bongbong Marcos. Ikaw ang sisisiin ng Pilipino pag pinatay ito at hindi mo na proteksyonan. Baka, hindi lang ikaw ang sisihin. Malamang isipin nila, pati ikaw, kasabwat sa pagnanakaw patungkol dyan sa flood control. Projects na yan. Yang mga ghost projects. Kasi kung gusto mong protektahan yan, kaya mong protektahan. Napakidnap nga si Tatay Digong eh. Napasok nga. Nilagay lang si Torre doon, ang KOJC. Ito pa kaya hindi nyo kayang protektahan. Pag gusto mo, Marcos, kaya mo to. Mananagot ka sa taong bayan pag may masamang nangyari. Hindi ko sinasabing ipapapatay to ni Bongbong Marcos, but definitely maraming binanggit na malalaking tao si Diskaya. Oh. Sabwat ka pa rin dyan, Marcos. Okay? Kahit hindi ikaw magpapatay. Dahil responsibilidad mo yan. Be a man. Be a president. Nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito, ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boyeng Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo mag-qualify. Yan. Napaka-importante niya na ako naniniwala ako, hindi ko po pinagtatanggol ang Diskaya. Siguro mga ilang beses ko nang binanggit yan. Siguro may 100 na, nalaglag tuloy yung ilaw ko. Ayan. Nagagalit. Andito yung kaluluwa ni ano . Hindi po ako naniniwala sa multo. Parang ano . Kaya, ikaw ang least guilty. May kasalanan ka pa rin. May krimen ka pa rin nagawa. Pero hindi ikaw ang mastermind. Ikaw ang pinaka hindi guilty. At naalala nyo yung pinakita kong ahas, tatandaan po natin ang contractor. Ako'y naniniwala, maraming kalokohan. Pero sila ang least guilty. At hindi po lahat ng contractor may kalokohan. Naipit lang din sila sa sitwasyon. I'm not saying hindi po. Naipit lang ang, that I agree na naipit lang ang Diskaya, hindi po. Pero we need this kind of people now. What is the main problem of the Philippines? Okay? Ganito po ang tingnan natin. Let the main thing be the main thing. Ano ba ang pinaka-problema ng Pilipinas? Corruption. Kaya hindi na po tayo umasi-asenso eh. Yan talaga. Kahit tanungin mo pula, dilaw, blue, green, komunista, yan ang problema ng Pilipinas. That's the main thing, corruption. So, dapat to protektahan kasi maraming matuturo. At kailangan tumumba. Hindi ko sinabing mamatay ha. Ang ibig ko lang sabing tumumba, mawala sila sa pwesto at makulong or maparusahan. Okay? Sa Amerika ginagawa din yan. Para ka maging state witness, kailangan protektahan ka ng gobyerno.